guys, ganap nga, ay mas maaga nga nagising sa akin tong si Bebo. Kaya naman hindi na nga ako nakaligo at naabutan ko na nga lang siya nagiinit nitong breakfast namin. Habang nagiinit nga siya ng breakfast namin, ay kinuha ko naman ito, paborito ko nga iniinom na juice. Ito nga yung barley na talaga naman binitbit ko pa hanggang dito sa Japan. Probiotics na rin kasi to na talaga naman nakakatulong sa pagiging constipated ko. Sa pinaka nagustuhan ko pa nga dito sa barley ay hindi nga siya mahirap inumin dahil lasa lang siyang juice. Sobrang nagmamatter kasi talaga sa akin unang-una yung lasa dahil hindi ko kayang inumin yung mga lasang damo. Naman imbis na bumili ko ng mga juice o kaya ng mga soda, ito na nga lang yung iniinom ko sa araw-araw. Kaya naman kung mapapansin nyo, sobrang glowing nga ng aking skin dahil may kasama na rin tong collagen. Bongga! Nung matapos na nga kaming mag-breakfast ay hindi na nga ako naligo dahil anong oras na nga to. Mabilis ang paggayak na nga lang ang ginawa ko at babawi na lang tayo sa amoy dahil lagi ko rin naman bit-bit itong free siya ng Mystery Scent. Shake ko lang siya bago gamitin at 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy niyan at fruity na floral na parang expensive ang datingan mo. Mini version lang naman itong dala ko ay lagi ko yung bit-bit at nilalagay ko na lang sa bag. Alak kasi sana ngayon magpagupit ni Bebo at buti na lang ay hindi na namin kakailanganing sumakay ng tren dahil meron palang malapit na barbershop dito sa apartment namin. At tinagal-tagal nga na pag-i-stay namin dito sa Japan ay talaga naman nagsihabaan na ang buhok niya dito. Kaya naman naisipan niya magpagupit dito bago umuwi ng Pilipinas pero nagdadalawang isip pa siya nung mga time na yan. Kinakakaba niya nga baka hindi daw sila magkaintindihan ng barbero. Naksyuta. Lagang kahit barbershop dito sa Japan high-tech na nga rin, hindi ikaw ang magbabayad sa barbero kasi meron din silang machine kung saan ka bibili ng ticket. Dali lang naman sundin yung instruction nila dito dahil meron naman English at talaga namang para ka rin nasa vendo machine. Alak ko nga rin sana magpagupit ngayon pero nagdadalawang isip ako, sabi ko sa Pilipinas na lang or magpapahaba na ako ulit ng buhok. Alam nyo naman, malapit na akong ikasal. Ay! Bali, yung gupit nga pala dito sa lalaki ay nagkakahalaga ng 1,500 yen o 700 pesos sa atin. Kamal! Hindi nga siya mapalagay nung mga time na yan dahil sabi niya magkakaintindihan daw ba sila o masusunod kaya yung gusto niyang gupit. Ano naman ang sabi ko kay Bebo, magpakita na lang siya ng picture na gagayahin itong barbero para hindi na sila mag-usap. Pinakita naman niya yung picture na gusto niya, mukha naman nagkaintindihan sila kaya good luck na lang Bebo. Nakshoot ha? Wala na nga itong atrasan dahil nagbayad na rin siya at alam ko nag-aalangan siya ng mga time na to dahil babae nga yung manggugupit sa kanya. At ayun na nga nag-i-start na nga ang diskusyonan sa kanilang dalawa. Habang nakaupo nga ako at hinihintay ko siya, tinitingnan niya ako sa salamin at nagtatanong siya sa akin kung maganda ba. Siyempre dahil borbolen nga ako, abay tinatakot ko siya dito sa Gedli at sinasabi kong inuupod na yung bumbunan niya. Pero so far, so good. Wala pa naman ako nakikitang kakaiba. Parang Pilipinas lang din yung paggugupit nila. Kailan yung bill ni Bebo ay aabutin din ng 2,000 pesos dahil kailangan niya rin bayaran yung shampoo at blower, abe ko. Kung nasa Pilipinas nga tayo, yung 2,000 na yun, pwede mo na akong ipariban. May kasama pa color at Brazilian. At kung itatanong nga sa amin kung magkano ang gupit sa Pilipinas, Diyos ko, 60 pesos pa rin. Gaad ka lang ng 10 pag gusto mo magpaahit ng kilay. Feeling ko rin naman, medyo nape-pressure din itong barbero ni Bebo dahil hindi nga rin sila halos magkaintindihan. Pero in fairness, napakabilis niya lang maggupit at inabot lang siguro ng mga 30 minutes. Pagkatapos nga noon, tinawag na nga niya si Bebo at dinala nga niya dito sa may shower area dahil isa-shampoo na nga daw yung buhok niya. Yang hiya pa nga siya ng mga time na yan dahil nag-aangatan yung mga balakubak niya. Napakalamig kasi dito sa Japan tapos mainit yung pinanliligo namin. Kaya naman tawang-tawa ko nung pagkatapos niyang shampoohin dahil mas matagal pa siyang sinampoo kaysa ginupitan. Sabi niya nga sa akin, pinakakadkad daw yung ulo niya. Siguro nagigil sa mga balakubak niya, naksyuta. Matapos na nga siyang gupitan at shampoohin, dinala ulit siya dito sa upuan para naman blowerin yung buhok. Sobrang gentle nga nilang gumalaw dito at ito na nga ang kinalabasan ng 2,000 pesos na gupit ni Bebo dito sa Japan. Sa tingin nyo, worth it ba ang 2,000 pesos na gupit dito sa Japan o mas mainam pa rin ang 60 pesos na gupit ni Kaberto sa Pulilan? Naksyota? Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!